Kasabay sa pagbabago ng panahon, nagbabago din ang mga taong nasa paligid natin. Pero minsan, akala natin nagbago na ang lahat. Minsan may naiiwan pala sa nakaraan. Akala mo, kasabay mo sa pagbabago ang bawat paglipas ng mga araw. Subalit sa isang pagkakataon na masilayan mo ang nakalipas, tila ba tinangay ka ng agos, pabalik sa nakaraan, pabalik sa lugar kung saan natuto ang puso mo na magmahal ng lubusan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alam mo pare, excited na ako makarating dun sa hacienda na kinalakihan mo. Gusto ko talagang makakita ng taniman ng tubo. At syempre, gusto kong makatikim ng tubo. Alam mo Jay, masarap ang tubo doon sa hacienda. Matamis at makatas. Sigurado mag-enjoy ka. At saka Ben, namimiss ko na yung si Maki. Ang kulit nun eh. Nakakagigil. Ang sarap isama sa bar. Pinagkakaguluhan ng mga matatanda. Yung nga eh. Nakakamiss talaga yung si Maki. Pero teka, nakapag-ready ka na ba, tol? Mga 2 linggo tayong magbabakasyon dun sa hacienda. Aba, oo naman. Pre, ready na talaga ako. Ikaw nga ang dapat tanungin ko, Ben, kung ready ka na ba? Kasi, andun pala si Dave. Baka mamaya tumiklop ka kaagad kapag nakita mo siya. Alam mo, Jay, nakaraan na yun. Ang nakaraan, dapat kalimutan na. Tapos na yun eh. Kaya dapat bago na. Talaga ba, Ben? Bakit sa dami ng nagkakagusto sa'yo sa bar? Babae, kalahating babae. Tapos, matatanda bakit wala ka mapili? Sayang naman. Mayayaman pa naman ang mga yun. Kung ako sa'yo nako. Pipiliin ko yung pinakamatanda na pinakamayaman. Ewan ko sa'yo, Jay. Siguro gusto ko lang ng tahimik na mundo. Okay, sabi mo Tara na, baka malate pa tayo. Sana, maraming mag-request ng kanta ngayong gabi. Para naman pag-alis natin bukas madami tayong pera. Alam mo, Jay, nagtataka ako sa'yo. Bakit ba nagtatyaga ka sa bar na pinapasukan natin? Napakayaman ng pamilya mo. Ben, mayaman sila. Alam mo namang, ayaw kong umasa lang sa yaman ng pamilya. Gusto ko na sarili kong pera yung ginagamit ko sa mga lakad ko. Ayaw kong umasa. Baka mamaya sumbatan pa ako. Gagi ka talaga, Jay. Sayang yung mga malalaking gusali nyo sa Makati. Napaka-low-key mo masyado. Ben, okay na ako sa ganito. Sobrang simple at sobrang masaya. Kaysa naman sa nag-uumapaw nga yung kayamanan mo. Pero halos makulong ka na sa stress. Tapos, wala kang kalayaan. Kagaya ko, Ben. Malayang malaya. Walang pumipigil sa gusto kong gawin sa buhay ko.
Ito kasi yung gusto ko eh. Yung simple lang, malayo sa stress, at laging masaya lang. Kung sa bagay, Jay, tama ka naman. Masarap maging malaya. Naghahanda na kami papasok sa trabaho. Ang plano namin ni Jay, diretso na kami sa airport bukas pagkalabas namin galing sa bar. Kaya ito, dahil matagal kaming mawawala sa bar, binuhos na namin ang lahat ng talent namin. Kumakanta kasi kami ni Jay sa bar eh. At masaya lang talaga kami sa trabahong ganito. Sa paglipas ng mga oras, napuno ng mga ngiti at saya ang loob ng bar. May mga nagde-date pa nga sa loob eh. Eh di wow. Kaya naman, nang matapos ng gabing to, oras naman para harapin ko ang mundong iniwan ko. Gaya ng pinag-usapan namin ni Jay, diretso kami sa paliparan tapos eto, sumakay na kami ng eroplano at dito na kami natulog. Ginising na lang talaga kami kasi kami na lang yung naiwan sa loob ng eroplano. Halos nakababa na lahat ng pasahero. Magtatanghaling tapat na pala kaya naman kumain na muna kami tapos eto, sasakay na naman pauwi sa bahay. Hindi naman ganun kalayo ang asyenda. Alam kong ilang saglit lang makakarating na kami. Medyo kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam kung anong madadatnan ko. Hindi ko alam kung sino ang mga unang tao na makikita ko. Pero bahala na talaga. Ben, excited na ako. Dalahin mo ako kaagad sa tubuhan ha. Sige Jay. Kapag pinayagan tayo ni tatay at nanay na umalis ka agad, kasi baka pakainin pa tayo. Tapos, makikipagkwentuhan pa. Kung sa bagay, tama ka Ben. Malayo pa ba? Nainip na ako eh. Malapit na Jay. Huwag kang mainip. Sa bawat paglipas ng sandali, sa wakas, naamoy ko na ang tubuhan. Nakakamiss ang lugar na kinalakihan ko. Kaya eto na, bumaba na kami sa malaking gate ng hasyenda. Bandang 2 PM na nang makarating kami. Pagkababa namin, nakilala ko kaagad ng guard kaya eto, pinapasok na kami kaagad. Ang tanong ng guard sa akin, bakit daw napakatagal kong nawala? Sabi ko naman, nagbakasyon lang ako. Naglakad na kami sa loob. Unang nadaanan namin ang taniman ng mga mahogany na nahuhulog ang mga dahon dahil sa malakas na simoy ng hangin. Ben, napakaganda naman dito. Entrance pa lang umuulan na ng mga dahon. Para tuloy ako nasa ibang mundo. Napakaangas. Nakakatuwa si Jay. Wala kasing ganito sa kanila. Sa syudad siya lumaki na puro matataas na gusali ang nakikita. Anak mayaman eh. At eto, natatanaw ko na yung malaking bahay. Mukhang walang tao. Walang nakaparadang sasakyan eh. Ben, ang ganda ng bahay. Lumang disenyo pero halatang pangmayaman. Kaya lang napakatahimik. Nakakatakot. Baka walang tao, Jay. Kung gusto mo, pasyalan natin mamayang gabi ang bahay na yan. Kasi
Madalas na nagkakatao lang dyan kapag gabi. Okay, sige. Pero Ben, nasaan na si Maki? Gusto ko na siya makita. Gusto ko nang pisilin yung mga pisngi ng lokong yun. Ako nga din. Gusto ko na siyang makita. Nasaan kaya si Maki ngayon? Pero, Ben, si Maki lang ba talagang gusto mong makita? Hindi na lang ako sumagot kay Jay. Baka kung saan na naman makarating yung pinag-uusapan namin. At eto, nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Halos wala akong nakikitang tao sa daan. Siguro dahil ito yung oras ng pahinga. Nakakaantok pa naman kapag hapon. Kaya naman nang malapit na kami sa bahay. Teka lang. Bakit may naririnig akong pamilyar na boses? Kaya nagmadali na kami ni Jay. At aba, pagpasok ko sa bahay, nakita ko kagad si Maki na nagkakayod ng buko. Kaya lang, natigilan ako bigla nang makita ko si Dave na may hawak na madaming palaka. At nang may tumalon papunta sa akin, ewan ko ba pero bigla akong natakot. Tapos eto, di ko na alam ang nangyari. Bastang alam ko, nakahiga ako at may humahaplo sa buhok ko.